Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Kaysa another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guides and messages, ano nais yung ipabati sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Lessons in life and guidance. More messages sa spirit guide. Okay. Knight of Wands. Page of Swords. The World. Ten of Cups. Tower. Judgment. Star. Six of Cups, Page of Pentacles, and Seven of Swords. Seven of Swords and Tower. So, signifies that your person is lying to you, cheating to you. Maraming mga hidden truths. Ang daming kasinungalingan na itinatago sa iyo ng person mo. Kung sa ngayon, meron ka ng kutob, di ba? Kasi malakas minsan ang instinct natin especially kapag yung person mo, yung loved one mo, ay nagsisinungaling sa iyo. Mabubuko mo yan. Kaya na dito yung Tower, kasi pag once na nabuko mo na yon, lahat ng mga kasinungalingan niya at lahat ng mga kalokohang ginagawa niya, Tower, wala. Wasak na ang pagsasama ninyong dalawa. Maaring hindi na maayos pa yan, kaya maaring nandito yung judgment kasi matatauhan ka na. Pwede kasi ito yung matagal na sinasabi sa iyo ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo. Hindi ka lang naniniwala sa kanila. Kasi syempre mahal mo yung taong yun Kaya kung ano yung sinasabi niya, yun yung pinapakinggan mo. Pero meron talaga malakas na yung kutob mo na yung taong yun, ang dami talagang ginagawang kalokohan, tinatago at kasinungalingan sa iyo. Yung awakening dito, yung judgment is awakening, ikaw yan. Natauhan ka na sa pinagagawa ng person mo, kaya eventually, ikaw na mismo yung puputol sa relasyon ninyo. Kahit sobrang sakit, pero mas minabuti mo na tama na. You don't need that kind of person. Yung taong hindi ka pinahalagaan, puro kasinungalingan lang. No. Magkakaroon ka ng clarity. Manghihinayang ka nga kasi medyo matagal din yung panahon bago ka natauhan sa taong yun. Paulit-ulit na lang kasing ginagawa sa'yo, paulit-ulit ka nasasaktan, hindi ka pa bumibitaw, pero dumating yung time na tama na, stop na, natauhan ka na, you then have clarity. Maybe, pagdating ng panahon, when you accept the fact that yung person na yon ay wala na sa buhay mo, unti-unti yan, you will be healed. Maghihilom ang sugat na yan. Sa paghilom ng panahon, sa mga sugat
na dinulot sa'yo ng taong yon, magiging maligaya ka ulit. The star dito signifies that there is hope in love. And the star here signifies that tinuturo ka niya sa tamang direksyon, sa tamang landas, sa tamang tao para sa'yo. Yung Six of Cups dito, merong someone from the past. Hindi itong taong to maaring isang kaibigan, dating kababata, na muli magbabalik sa buhay mo. Andiyan yung reminiscing, your past. Parang makikita kayo out of nowhere or unexpectedly, isang kababata o kaibigan. At doon muling magbabalik. Magkakaroon kayo ng parang ang mangyayari dyan, minsan unexpected kayo makikita, magkakaroon kayo ng contacts, parang magpapalitan kayo ng, sabihin natin, number. So, nandiyan na magsisimula ang inyong communication and this person will keep coming back. Ibig sabihin, pabalik-balik yan na makikipag-ugnayan sa'yo. At eventually, that person mag-offer sa'yo ng relasyon, magpapahayag siya sa'yo ng kanyang damdamin kasi maaring noon pa may na-develop na yan sa'yo na feelings. Hindi lang niya na ay pahayag. But this time, muli kayo nagkatagpo, nabigyan ng pagkakataon na mas makilala niyo pa ang isa't isa. It will turn out to be this person is the fulfillment of your heart's desire. Siya yung taong itinakda para sa iyo. Yung world dito, it doesn't mean that yung long distance kayo. Maari siguro na before long distance kayo kasi I can sense here na pwede itong taong to nasa ibang bansa na siya naninirahan or nagtatrabaho, nagbakasyon siya o umuwi dito kung nandito kayo sa Pilipinas, o kung wala naman, siya ay nasa Pilipinas, tapos nang umuwi ka dito, nagbakasyon ka, mamimit mo siya unexpectedly. Kaya sa umpisa, long distance ang inyong relationship. Pero world dito also means that ito yung fulfillment. Siya yung magbubuo muli. Siya yung magbibigay ningning muli. Siya yung taong magbibigay ng saya muli para sa'yo. At maaring siya yung makatuluyan mo. Yung palang dati mong kababata o kaibigan, no? Or someone na kakilala mo from the past, maybe just a friend, a colleague, or kasamahan sa trabaho before, siya pala yung makakatuluyan mo. And you will build a family together. And 10 of Cups dito means ito nga, world and 10 of Cups, fulfillment, joy, love. Kaya napakaganda. Maaring nandito ka nga sa isang toxic na relationship. Una, ang tagal-tagal mong bumitaw, natauhan ka rin, nakawala ka na sa ganong klaseng tao. The stars are redirecting you to the right path. And this is to this person. At magiging masaya ka muli. Magiging masaya ang puso mo dahil nandito ka na sa tamang tao. Ganoon naman talaga. Minsan, ang hirap tanggapin kapag nandiyan ka sa isang toxic relationship. Pero kaya mo yan. Just believe in yourself. Ayan, oh. Past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. So maybe relasyon, then dumating unexpectedly that you meet this person again, tapos nagkakwentuhan, kapalitan ng numbers, or sabihin natin nagkaroon ulit kayo ng connection, mabubuo ang isang relasyon at mauuwi sa isang napakasayang pagsasama. So, who knows? Just believe. Magtiwala kayo. Have faith. Believe
that there is hope in love, especially when you are manifesting for a deep, loving, committed relationship from someone that is true to you, someone who will take care of you, someone who will love you. Believe. At kung nandiyan kayo sa isang toxic na relationship, huwag kayong matakot na kumawala. Because you don't deserve that kind of treatment. Okay? You deserve love. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.